Dumating na po sa punto na nabubugbog ko po yung aking kapatid na lalaki. Pagka hindi ko po nakukuha yung gusto ko, naaway ko po na. Sabihan po ako na talaga itong apo ko na to, napaka-demonyo nito. Nagsimula po yung aking pong pagiging suwail po sa magulang at malupit sa aking mga kapatid noong ako po ay 10 taong gulang po. Madalas na pagkakataon din po na wala po si Papa, pupunta po siya ng abroad. Ako po yung naiiwan na parang nagbabantay po sa mga kapatid ko, kaya nagagawa ko po yung kung ano po yung gusto ko. Bibili po yung mga gusto namin ng mga gadgets, gaya po ng mga computer. Kaya po doon po nag-start na nagkaroon din po ako ng addiction nga po sa games dahil sa madalas na paglalaro po sa computer. Nararamdaman ko na rin po yung pagbabago. Yung ako po ay, kumbaga wala na po ako sa mundo na hindi ko na po nagagawa yung mga dapat kong gawin bilang panganay. Mula po nung nalulung nga po ako sa paglalaro, doon na po nag-start na yung treatment ko po sa aking mga kapatid ay nag-worse nga po. Tipo yung nanay ko po, napapaiyak ko na po sa galit. Dumating na po sa punto na nabubugbog ko po yung aking kapatid na lalaki. Pagka hindi ko po nakukuha yung gusto ko, doon po ako nagagalit sa aking mga kapatid, inaaway ko po sila, nasabihan po ko ng lola ko na talaga itong apo ko na to, napaka-demonyo nito. Dahil nga po sa aking ugali na napakatigas po ng aking ulo, hindi po nila ako maawat, pati po yung aking, tinatawag na po nila, pati po yung aking mga pinsan para po ako pagsabihan o awatin sa aking po mga ginagawa, hindi pa po ako mapaawat. Noong taong pong 2008, umuwi na po si Papa po sa Pilipinas at doon na po napansin po niya na iba na nga po yung aking ugali. At doon na rin po, hindi ko na po nagawa yung aking po mga gusto dahil meron na pong pumipigil sa akin. Makalipas po ang 1 taon, doon na po kami nakapunta nga po dito sa Canada. Kung nasa abroad na nga po, iba po yung ugali ng mga kabataan na impluwensyahan na naman po ko. Dumating po yung mga punto na gumagawa po ako ng paraan para po hindi po ako maisama ng mga magulang ko sa pagkakatipon. Kasi po naglalakad po ako sa school. Ang ginagawa ko po, pag uwi na po ako ng bahay, binabagalan ko po yung lakad para po makaalis na sila ng bahay, hindi po nila ako maisama sa pagkakatipon. Ilang pagkakataon po, mga 2, 3 pagkakataon po na gano'n. Napansin na po nung tatay ko na kung umuwi ay gabi na. Dumating po yung punto na nagalit na naman po yung tatay ko sa akin at sinira po yung aking computer sa sobrang galit po niya. Binasag po niya yung computer ko. Dahil madaling araw na po, naglalaro pa po ako. Doon po, nag-start po doon, nasusupil po ako ng tatay ko. Naisasama po ako sa pagkakatipon hanggang sa nakapakinig po ng doktrina. Doon po sa doktrina, masasabi ko po na binuksan po ng Diyos ang aking puso. Sa sobrang dami ko po nagawa na pagkukulang sa aking po mga kapatid, sa aking po mga magulang, na-realize ko po yung aking mga pagkakamali. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na hindi po nagsuko ang aking mga magulang sa akin. Nadalhin ako sa pagkakatipon. Magtiyaga po sa akin para makinig ng aral. Kaya awa po ng Diyos, taong 2013, nabautismuhan po ako sa Canada, sa Edmonton, Canada po, kasama ng aking kapatid. Doon na po nagsimula ang aking
pagbabagong buhay po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na bago po siya pinagpahinga ng Diyos, nakita po ako ng lola ko sa Canada dahil na-sponsor po namin siya. Naiparamdam ko po sa kanya na nagbago na po ako. At salamat po sa Diyos na nakakapagpatuloy po ako sa aking pong paglilingkod. Salamat po sa Diyos nang ako po ay nabautismuhan. Napakarami ko pong natutunan at mas lumawak po ang aking pananaw sa buhay. Napakahalaga po mga kapatid na mga magulang na yung mga anak po natin ay palagi po nating madala sa pagkakatipon dahil napakahalaga po na marinig nila yung salita ng Diyos na yun po yung makapangyarihang makapagbabago ng puso ng tao. At sana po wag nating pagsawaan yung mga anak po natin na nahiwalay po sa pananampalataya. Gawin po natin lahat ng ng part po natin at bahala na po ang Diyos na tulungan po tayo sa ating pagdanasa. Salamat po sa Diyos. Ako po si Brad Migs Malibiran at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.